Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig ang katuparan ng lahat ng kautusan. Siguro naitanong ninyo minsan sa inyong isipan, paano nangyari yon? Na ang pag-ibig ang magiging katuparan ng lahat ng kautusan. Napakaraming kautusan. Sa Old Testament pa lang, sa first 5 books ni Moses, ang dami nang isinulat na kautusan para sa mga Israelites. Tayo naman sa New Covenant, yung 10 Commandments, na kadalasan hindi nga natin ma-memorize, At marami sa atin hindi nagagawa ito. Kaya pinasimple po actually ng Bible sa New Testament po yung kautusan. At yan ay sinabi po ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 13 verse 10. Ang sabi diyan, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So, ibig sabihin, binabanggit dito rin ni Apostle Paul kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Hesus dun sa Matthew chapter 7 verse 12. At kung babasahin niyo pa po yung verse 9, ang sabi rito, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ng pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So napakaganda, po? Ang kailangan pala natin pag-ibig, po? And today, ituturo ko po sa inyo yung mga bagay na maaaring hindi nyo alam patungkol po sa totoong pag-ibig. Unang-una po, ang taong marunong lamang magmahal ng totoo ay yung mga tao pong na born again. So, mahirap tanggapin yung katotohanan na yan para sa iba. Ibig sabihin yan, Pastor, yung mga taong hindi pa naboborn again, hindi nila kayang magmahal. Malinaw po sa Bible ang sabi ng Romans chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nung tayo po na born again sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ibinuhos ng Diyos yung totoong pag-ibig sa ating puso. Kaya malinaw po sa 1 John chapter 4 verse 7, ang sabi po naman dito ni Apostle John, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Yung taong marunong lamang magmahal ng totoo ay yung mga taong na born again. Kaya malinaw po sa Biblia yan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, you must be born again. Kailangan mabago po yung ating puso para magawa nating magmahal ng totoo. Ngayon, pangalawang katotohanan na maaring ngayon nyo lang malalaman o maaring alam nyo na rin, ang pag-ibig yan lamang ang only commandment na ibinigay ng Panginoong Hesus para sa ating mga new creation, mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Sabi sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kaya pansinin nyo, isang bagong utos. Kaya alam nyo po, nakakatupad po tayo sa utos ng Diyos kapag marunong po tayong umibig. At yan po ang only commandment para sa new creation, para sa isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. So in other words, natutupad natin ang kautusan sa pamamagitan po ng pag-ibig. Ngayon, pangatlong katotohanan din na maaaring alam nyo na or baka first time nyo palang mapapakinggan. Love is the only way for us to remain in the presence of God. Pag-ibig lang ang makakapagpanatili sa atin sa presensya ng Diyos. Siguro marami sa atin gustong-gusto nating maranasan ang presensya ng Diyos. Malinaw po sa 1 John chapter 3 verse 22 hanggang 24 ang sabi rito, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga nakalulugod sa Kanya.
Ito ang kanyang utos, sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos at nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin. So napakagandang katotohanan yan mga kapatid, na nakakapanatili pala tayo sa Diyos at ang Diyos nananatili sa atin kung tayo'y tumutupad sa utos ng Panginoong Hesus. Yung tayo po ay namumuhay ng may pag-ibig. Kaya pala, no, pagka tayo nakagagawa ng masama sa ating kapwa, bigat na bigat tayo eh. Kapag tayo po may nagawang bagay na alam natin naka-apekto sa buhay ng ibang tao, nakapanira tayo ng buhay ng ibang tao, o nanakit tayo ng damdamin ng iba, napapansin nyo, nahihirapan din tayo at napapansin nyo para tayong nawawala sa presensya ng Diyos. Kaya mahalaga yung makipag-reconcile tayo, makipagkasundo, magpatawad. Ano po? Kasi napakahalaga po talagang mamuhay ng may pag-ibig. Ikaw ay lalakad sa liwanag kung ikaw po ay namumuhay ng may pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at naintindihan na namin na ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan at ang pag-ibig ang tanging kautusan na ibinigay mo sa isang bagong nilalang na katulad namin. At salamat din nakakapanatili kami sa iyong presensya dahil sa pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ituturuan mo kaming umibig ng totoo. Salamat po. Yan po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.